Sila ay pamilyang laki sa yaman. Ngunit nagkaroon ng problema sa negosyo, humirap, at patuloy na nabubuhay sa isang kahig isang tuka. Si Aling Erlinda at Mang Abraham Chang, na galing Laguna, nabubuhay man sa walang katiyakang estado, ay naka-jackpot. Ang kanilang napanalunan, pagkatapos ng halos 30 taong pamumuhunan, ay umani na rin sila ng malaking tubo. Hindi sa negosyo, hindi sa sugal, kung hindi sa kanilang anak na si Chris. Kayo rin bibilib. Panoorin nyo. May swerte ka kailangan nakasama. Kasi sobrang lawak ng field ng medicine. Hindi mo alam kung ano yung tatanong. Ito si Dr. Christopher Chang. Top-notcher sa kakatapos lang na medical board exam. Talaga namang jackpot, hindi ho ba? Dr. Chang, congratulations sa'yo. Thank you po. Board top-notcher, inasahan mo ba na malalanding mo yung board top-notcher? No, actually, I was not expecting it po eh. Ah, ganon? Oo. Come on, I'm sure nag-aral ka ng sobra-sobra. Inambisyon mo rin yan. Feeling ko hindi ako papasa. Kasi Hindi mo sobrang rin hirap papasa? niya eh. May isang subject kami na sobrang hirap. Kaya, ayun, dinadasal ko lang, pumasa lang ako, okay na eh. 8 buwan ding nagsunog ng kilay si Chris. Araw at gabi, libro lagi ang kanyang katabi. Ano yung araw-araw hindi ka talaga makausap? Hindi naman, nakakausap naman, nakakanood Oo, naman ng oo. sine minsan. Uy, kasama niya yung girlfriend niya. Hi, Lisa! Mahirap ba siya makasama nung nag-aaral? Hindi naman. Ayon sa ina ni Chris na si Aling Erlinda, maswerte daw talaga sila sa anak na si Chris. Ito daw ang pinakamasipag mag-aral sa magkakapatid. Bata pa lang, pinangarap na daw ni Chris ang maging doktor. So lumabas na nga ang mga resulta. At ikaw ang nag-board top-notcher. Grabe, number 1. Ang galing mo naman. Ha? Nagulat ka? Nagulat po, sobrang gulat. Parang parang ito rin yung gulat ng pagkaka-jackpot. Ganun. Oo, parang Parang ka ganun. tumama ng jackpot. Parang ganun. Anong feeling? Anong feeling? Nung una kasi, nagsabi lang sa akin yung kaklase ko, hindi ako makapaniwala. Oo. Kala ko, niloloko lang ako. Yun. Oo. Hindi ko nga sinabi agad sa parents ko eh, nung gabi na nalaman ko. Sabi ko lang, pumasa na ako, sabi ko, bili kayo ng dyaryo, makikita nyo bukas. Talaga? Oo. So sabay-sabay niyong nakita? Oo, sabay-sabay. Wow, nadyaryo pa! Grabe! Dating may kaya ang pamilya ni Chris, negosyanteng Chinoy ang ama nito. Sa kasamaang palad noong 1993, nasunog ang kanilang bahay, pati na ang kanilang negosyo. Ito ang nagtulak kay Chris upang lalong magpursige sa pagdodoktor. Nagtapos si Chris ng kursong BS Biology sa UP Los Baños. Scholar ng bayan, ika nga. Ngunit hindi kaya ng kanyang pamilya ang matrikula para sa kursong medisina. Sa awa ng Diyos, pinalad naman siyang makakuha ng scholarship sa Our Lady of Fatima University. Alam mo, sabi nga namin, hindi lang ikaw ang naka-jackpot. Feeling ko pati, syempre, yung girlfriend mo, naka-jackpot din sa'yo. At lalo na ang mga magulang mo, naka-jackpot din na magkaroon ng anak tulad mo. Taga saan ba yung mga parents mo? Taga Calamba, Laguna. Calamba, Laguna. Eh di ang layo pala ng binyahe nila. Nandito sila ngayon eh. Mr. and Mrs. Chang, congratulations din po sa inyo. Oo, na-board stop na siya ang anak ninyo. Does it feel, Mang Abraham? Abay, masaya ho. Ah, sobrang saya. Sabay-sabay daw ninyo tininan yung dyaryo? Opo. Para kayo nanalo ng sweepstakes? Ha? Baka mahigit pa ho siguro sa pakiramdam. Bakit po nasabi ninyong parang higit pa sa pagpanalo ng sweepstakes? Ay, oo, kasi yan naman karunungan. Hindi naman mawawala yan. Manalo kay sweepstake, yung pera, saglit lang, mawawala na eh. Oo nga naman. Hindi pa. Oo nga naman. Dito naman sa jackpot na nakuha mong grado, dito sa board exam, ano ang sikreto nito? Swertihan lang ba o talagang kinakailangan trabahuin? Kailangang trabahuhin, pero to a certain extent, may luck na kasama eh. May swerte ka kailangan nakasama. Kasi sobrang lawak ng field ng medicine, hindi mo alam kung ano yung tatanong. Swerte din may tuturing ang mga magulang ni Chris sa pagkakaroon ng anak na gaya niya. Minsan na nilang napatunayan ito.
Isang araw habang naglalakad si Aling Erlinda patungong simbahan, tatlong hindi kilalang lalaki ang umatake at inundayan siya ng 12 saksak. Salamat na lamang naroroon si Chris upang magbigay ng paunang lunas. Yes. Kayo po ang nanay. Galing po sa inyo yan, sa tiyan ninyo. Opo. Hindi sa panaginip ba naisip niyong magna-number 1 sa buong Pilipinas ang anak ninyo sa board? Hindi ko po akalain po, ma'am. Yung kaya lang, nagdadasal po ako sa Divine Mercy po. Oo. Isa po akong devotee po ng Divine Mercy. Inano po sa kanya na, kasi mahirap lang po kami. Ngayon po, sabi ko, ay magbo-board po ngayon ang anak ko. Yung ibigay niyo po sa kanya ang pinakamataas sa board exam. Ay, hiningi niyo talaga? Hiningi po talaga yun. Wow. Hiningi ko po talaga, ma'am, yun. Ano, no? Parang nagkaroon ng tambiolo sa langit at kayo yung napiling pangalan. Talaga namang jackpot sa anak itong sinamang Abraham at Aling Erlinda. Ganap ng doktor si Chris. Matapos maka-jackpot sa board exam, maging espesyalista sa neurosurgery naman ang sunod niyang susungkitin. Wala namang napapanalunan kung walang puhunan. Pero kahit hindi bumibili ng tiket, ay may alok ang buhay na jackpot sa mga magulang tulad ni na Mr. at Mrs. Chang na katapat lang ng tiyaga at paniniwala sa kanilang anak na ngayon umangat na ng kanilang pangalan at sana'y hindi maglaon makaaangat din sa kanilang kabuhayan. Wawawi sa pang-anim na beses na pagtitiyagang pumila